Noong May 19, 1971, sa Sutter County, California, malapit sa Feather River, isang Japanese na magsasaka na si Goro Kagehiro ang nakakita ng isang bagong hukay na butas sa pagitan ng dalawang puno sa kanyang peach orchard. Ang butas ay kasing laki ng isang tao at hindi niya maintindihan kung bakit ito inukit doon. Ang mga miyembro ng crew na nagtatrabaho sa orchard ay mga migranteng manggagawa mula sa Mexico at sila ay pinamumunuan ni Juan Vallejo Corona, isang labor contractor. Ayon kay Michael Newton, si Corona ay nag-aalok ng murang trabaho sa mga rancher sa pamamagitan ng kanyang mga manggagawa mula sa Mexico. Dahil sa kanyang pag-uusisa tungkol sa butas, bumalik si Goro Kagehiro sa kanyang taniman ng mga peach noong gabing iyon at nakita niyang napuno na ito. Doble ang kanyang pag-aalala, kaya tinawagan niya ang pulis. Dumating ang mga awtoridad kinaumagahan upang suriin ang lugar. Bagaman may nakapasok sa property, posibleng para ilibing ang basura, wala silang inaasahan na makakakita ng anumang bagay na mahalaga. Habang ipinagpatuloy ng mga kinatawan ang paghuhukay sa butas, natagpuan nila ang katawan ng isang payat na puting lalaki na agad nilang inireport sa homicide detective. Ang biktima, na nakilalang si Kenneth Whitaker, ay sinaksak sa dibdib, tinamaan sa ulo at may mga malalim na hiwa sa likod ng kanyang ulo. Mayroon din siyang malalim na sugat sa mga kamay na nagpapahiwatig na defense wounds. Ang biktima ay nakadamit at may mga senyales sa kanyang bulsa na nagmumungkahi na siya ay maaaring homosekswal, isang panahon kung kailan nagsisimula pa lamang ang ipaglaban ang karapatan ng mga bakla sa kalapit na San Francisco. Bagaman walang malinaw na motibo o pahiwatig tungkol sa pagkakakilanlan ng pumatay, ang pagkamatay ni Whitaker ay itinuturing na homicide. Ngunit sa mga oras na iyon, hindi ito nagbigay ng malaking pangamba. Ipinagpalagay ni Kidder na dalawang lalaki ang maaaring may kagagawan sa pagpatay kay Kenneth Whitaker. Posible umano na sila ay nagsasagawa ng isang sexual escapade, kinuha ang biktima na maaaring nangangailangan ng pera at pinatay siya upang hindi magbayad. Ang mga awtoridad ay inisip na ito ay isang insidente lamang na dulot ng isang away na nais itago. Hindi ginawa ng medical examiner ang mga tamang pagsusuri upang maghanap ng ebidensya ng sexual attack at matapos ang isang mababaw na autopsy, napag-alaman na ang mga sugat sa ulo ay nangyari matapos mamatay ang biktima. Inilipat ang katawan sa isang mortician at ang insidente ay itinuturing na isang random na krimen na malamang ay hindi malulutas. Pagkalipas ng 4 na araw, noong May 24, isang pangkat ng manggagawang nagmamaneho ng traktora sa isang katabing rancho ang nakakita ng isang lugar kung saan ang lupa ay tila gumuho na nagdulot ng karagdagang interes sa kaso. Sinuri ni Foreman Ray Duron at ng mga pulis ang pangalawang libingan na natagpuan sa isang lugar malapit sa rancho. Sa paghuhukay, natagpuan nila ang katawan ng isang lalaking drifter na kinilalang si Charles Fleming. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ng mga detective ang pag-iinspeksyon sa paligid, ngunit hindi nakakita ng anumang kahina-hinala. Subalit, isang awtoridad ang nakakita ng daan patungo sa isang madamong lugar malapit sa isang peach orchard at sa tabing ilog, natagpuan nila ang mga lugar na kahina-hinalang may paghupa ng lupa na nagmukhang mga libingan. Habang naghuhukay, natagpuan nila ang isang resibo para sa karne mula sa palengke ng Yuba City na may petsang 4 na araw lamang ang nakalipas at nilagdaan ni Juan V. Corona. Nang magpatuloy sila sa paghuhukay, natagpuan nila ang isa pang bangkay. Katulad ng mga naunang biktima, ang lalaking ito ay pinalo at dinurog ang ulo at tinadtad ng taga gamit ang isang matalim na sandata, marahil ay isang machete. Ang biktima ay isa ring maralitang manggagawa sa bukid. Isinaalang-alang ni Sheriff Roy Whitaker ang sitwasyon at nagsimulang magduda kay Juan Corona, isang labor contractor na naging pangunahing suspek sa mga krimen. Isang insidente sa Marysville, sa kabila ng Feather River, ang nagbigay ng dahilan para tingnan si Corona. Si Jose Raya, isang lalaki, ay halos binugbog sa isang lokal na kafe at natagpo ang duguan sa banyo dahil sa malalang sugat sa ulo. Naging suspek si Corona dahil ang half-brother niyang si Natividad Corona, isang kilalang bading at may-ari ng kafe, ay konektado sa insidente. Bukod dito,
Nakita si Juan sa kafe noong gabing iyon at may mga balita na may mga issue si Juan laban sa mga bading na nauwi sa galit. Dagdag pa rito, si Juan Corona ay napasok sa isang mental na institution noong 1950s at na-diagnose na may schizophrenia. Ang higit na ikinagulat ni Sheriff Whitaker, ayon kay Kidder, ay ang pagkakita ng isang blue and white pickup truck sa paligid ng mga lugar kung saan naganap ang mga exhumations. Isang truck na kahawig ng kay Juan Corona. Tinawag na Graveyard Lane, ang lugar kung saan patuloy na natagpuan ang mga bangkay habang nagpapatuloy ang paghuhukay. Dumating si Dave Teja, ang abogado ng Sutter County District, upang tingnan ang mga kaganapan na nakikita ang kaso bilang isang malaking hamon, isang first-degree murder. Pinag-usapan nila ni Sheriff Whitaker ang pagkuha ng warrant of arrest laban kay Juan Corona, ngunit nag-alinlangan si Whitaker. Hindi siya kumbinsido sa mga resibo at hindi klaro ang mga kwento tungkol sa marahas na ugali ni Corona, kaya nagnais pa siya ng mas matibay na ebidensya. Samantala, nag-set up ang mga bumbero ng mga ilaw upang maipagpatuloy ang paghuhukay sa gabi. Umaasang makakakita pa ng karagdagang ebidensya tulad ng mga bagay na maaaring maiwan ni Corona. Dumating din ang mga off-duty na pulis at part-time na tauhan upang tumulong, pati na rin upang makita ang nakakakilabot na mga pangyayari. Bagamat sanay sila sa karahasan sa lugar, hindi nila kayang itago ang kanilang emosyon sa harap ng matinding tanawin at malalang amoy, kaya't ang ilan sa kanila ay lumuha o nakaranas ng physical sickness. Habang patuloy ang paghuhukay at pagtuklas ng mga bagong katawan, ang mga naghuhukay ay nagsimulang magpustahan kung ilan pang bangkay ang matatagpuan. Ang lugar ay nagmistulang isang personal na sementeryo, isang bangunggot. Habang ang mga katawan ay kinukunan ng litrato, patuloy na lumilitaw ang nakakagimbal na ebidensya ng sexual na pangmomolestiya. Ang mga biktima ay natagpuang may mga pantalon na nakalilis sa kanilang mga bukong-bukong, nakalabas ang kanilang mga ari, o nakahubad mula sa baywang pababa. Ipinakita ng mga krimen na hindi lamang ito mga pagpatay para sa pera, kundi may mas madilim na sexual motive. Ang mga naghuhukay ay nag-aalangan kung ano pa ang susunod nilang matutuklasan. Habang patuloy na naghuhukay, hindi sinasadyang naputol ang isang bahagi ng katawan gamit ang matalim na gilid ng pala, at habang lumalalim sila, lalong lumalala ang amoy ng nabubulok na katawan. Ang ilang mga katawan ay matagal nang inilibing ng walang embalsamo o kabaong at pira-piraso na lamang ng itinaas. Inilagay ng mga naghuhukay ang mga biktima sa mga naka-zipper na body bag at iniwan ito upang kunin ng mga lokal na mortician. Ayon kay David Frazier, sa lugar na iyon ay nakakuha ng 8 bangkay, kaya sa puntong iyon, 9 na ang siguradong biktima. Sa mortuary, ang mga bangkay ay inilatag ng magkakatabi upang mapadali ang kanilang pagkakakilanlan at upang subukang buuin ang isang timeline batay sa mga rate ng pagkabulok. Lumilitaw na ang lahat ng mga biktima ay migranteng manggagawa at tila lahat ay pinaslang gamit ang parehong uri ng pananakit o pananaksak. May ilan ding binaril. Ipinahiwatig ni David Frazier na may ebidensya ng anal sex, ngunit hindi ito na ipresenta sa paglilitis, kaya't hindi ito naging opisyal na ebidensya, kundi isang haka-haka na base sa mga bulong-bulungan at maling impormasyon. Marami sa mga biktima ay matanda at pagod na. Si Sheriff Whitaker ay patuloy na naghahanap ng karagdagang ebidensya at nagbigay ng babala sa mga naghuhukay na mag-ingat. Bagaman may mga resibo ng karne na nauugnay kay Juan Corona, kailangan pa nila ng isang bagay na tiyak na mag-uugnay sa kanya sa isa o higit pang mga biktima. Kung hindi ito makikita sa mga libingan o sa mga bangkay, ang susunod na hakbang ay makuha ang anumang impormasyon mula sa mga taong nakakakilala sa mga biktima. Ngunit ito ay magiging mas mahirap na gawain dahil mangangailangan ito ng masusing pagsisiyasat at pag-unawa sa buhay ng mga biktima na malamang ay mahirap tuklasin dahil sa kanilang kalagayan bilang mga migranteng manggagawa. Iniuugnay ng mga tao ang ilang mga biktima kay Juan Corona gamit ang circumstantial evidence. Bagaman hindi ito direktang ebidensya,
Sapat na ang dami ng circumstantial evidence upang makabuo ng isang kaso, lalo na noong panahong wala pang advanced na technology tulad ng DNA analysis. Ayon sa district attorney, ang circumstantial evidence ay maaaring magbuo ng isang mosaic ng mga detalye na magpapakita na ang kakulangan ng physical evidence ay hindi magiging hadlang. Halimbawa, isang biktima ang nakita na nakikipag-usap sa isang kontratista nang dumaan si Corona. Nang sumigaw ang biktima at humingi ng trabaho, tumigil si Corona at nakipag-usap sa kanya bago sila umalis ng magkasama. Ang mga biktima na may koneksyon kay Corona ay nakita rin na nagtrabaho para sa kanya o huling nakita sa kanyang kumpanya. Dahil dito, nang makatagpo sila ng bagong impormasyon sa sementeryo, napagdesisyonan ng sheriff at district attorney na may matibay silang lead na magbibigay suporta sa isang warrant para magsagawa ng paghahanap sa bahay, kotse at opisina ni Corona. Inaresto si Corona noong hapon ng May 26 sa kanyang tahanan na nagdulot ng pagkabigla sa kanyang pamilya. Habang nagsasagawa ng paghahanap, nakakita ang sheriff at kanyang team ng ilang posibleng ebidensya, kabilang ang isang post hole digger, palakol, meat cleaver, karagdagang resibo ng karne, isang ledger na may 34 na pangalan ng lalaki, stained wooden club, isang van na may mga mantsa ng dugo, shovel, bag ng mga bala, mga bundle ng damit, at isang 18 inches machete. Natagpuan din nila ang Chevrolet Impala ni Corona na may mga bahid ng dugo sa loob. Ang opisina ni Corona ay pinasok ng mga pulis at nakakita sila ng isang baril, isang mahabang kutsilyo na may nakalimbag na Tennessee toothpick, karagdagang resibo ng karne at isang mas maliit na kutsilyo. Ang lahat ng mga ito ay nakolekta para sa pagsusuri at testing. Matapos matukoy ang ilang mga biktima, sinuri nila ang mga ledger at natuklasan na ilang lalaki ay may koneksyon kay Juan Corona. Gayunpaman, kahit na natapos na ang mga paghuhukay, patuloy na nagsagawa ng paghahanap ang ilang mga kinatawan sa mga bakuran upang matiyak na walang nakaligtaan. Ayon kay Cartel, ang paggamit ng infrared photography mula sa eroplano ay nakatulong upang matukoy ang mga kahina-hinalang lugar. Pinili ng mamamatay tao ang isang liblib na lugar para sa mga mass burial, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi siya nakagawa ng ganoong bagay sa iba pang mga lugar. Maganda ang kanyang instinct. Sa katunayan, may higit pa sa isang lihim na libingan. Malapit sa isang prune orchard, sa kalooban ng kakahuyan, natagpuan ng mga naghahanap ang isa pang lugar na may mga bakas sa lupa, na iniwan matapos ang patubig at pagpapatuyo sa sakahan. Dahil sa dami ng mga marka, humingi sila ng tulong at nagsimulang maghukay. Dito, nadiskubre nila ang mas marami pang bangkay, halos doble ng bilang. Sa isang libingan, natagpuan nila ang isang lalaki na may mga dokumento ng pagkakakilanlan na nag-uugnay kay Corona. Halos matanggal na ang kanyang ulo mula sa katawan dahil sa lakas ng suntok na nagpatalsik dito. Ang kanyang wallet na nakapatong sa katawan ay halatang hinalughog, marahil ay para sa pera. Ngunit nanatili ang kanyang ID na buo. Habang lumalawak ang atensyon ng media sa insidente, dumating ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang lugar upang mag-ulat tungkol sa mga biktima at sospek. Tinawag ang ledger ni Corona na murder book na tila listahan ng kanyang mga krimen. Sa paglabas ng mga kwento sa mga pahayagan, marami ang nag-alala na ang kanilang mga mahal sa buhay ay maaaring kabilang sa mga biktima, kaya nagpadala sila ng mga liham o tumawag sa opisina ng sheriff para magtanong. Nagulat ang mga kawani sa dami ng mga sumulat, mahigit 1,500. Karamihan dito ay mula sa mga taong matagal nang hindi nakakatanggap ng balita mula sa kanilang mga kamag-anak. Maraming pamilya ang nagsikap pumunta sa Sullivan Ranch upang personal na suriin ito. Bukod dito, dumami rin ang mga morbid tourists na kumuha ng mga litrato at nag-post kasama ang mga pala malapit sa sasakyan ni Corona, na ginamit sa paghahatid ng mga manggagawa. Upang maiwasan ang kontaminasyon, nilagyan ng sheriff ng bakod ang mga libingan at kalaunan ay ikinandado ang mga pasukan sa rancho. Nagtrabaho sila ng husto sa buong Memorial Day weekend, naghuhukay sa lahat ng lugar
upang matiyak na wala silang na-miss na biktima. Isa man o higit pa ang inilibing sa isang liblib na lugar, kaya't posibleng may iba pang tulad nito. Habang tiyak na may sapat ng biktima para sa isang investigasyon at paglilitis, alam ng mga investigador na kailangan nilang magpatuloy para sa mga pamilya. Mga taong kailangang malaman ang nangyari sa isang nawawalang tao na hindi naman kasalanan ang pagkawala. Habang tumatagal, nagkampo ang mga mamamahayag upang naroroon kapag may bagong bangkay na nahukay. May natalo sa pustahan dahil sa patuloy na tumataas ang bilang mula 10, 16, 20, at nagpapatuloy pa rin ang paghuhukay. Natapos ang paghahanap ng mga bangkay noong June 4. Sa puntong iyon, umabot na sa 25 biktima at lahat sila ay mga migranteng manggagawa. May ilan na naniniwala na may higit pang mga biktima na hindi pa natutuklasan, ngunit imposibleng maghukay sa bawat lugar sa iba't ibang ranso kung saan tila lumulubog ang lupa. Ayon sa isang source, lahat ng mga biktima ay inilibing sa hilagang bahagi ng isang puno na ang kanilang mga braso ay nasa ibabaw ng kanilang mga ulo, na parang may kasamang ritual o pamahiin. Ayon kay Kidder, walang Mexican at lahat maliban sa 3 ay mga Anglo-Saxon. Ang 3 natirang biktima ay mga itim o Native American. Ang pinakabatang biktima ay 40 at ang pinakamatanda ay 68 years old. Dahil wala silang mga permanenteng tirahan, naging mahirap ang proseso ng kanilang pagkilala, ngunit sa huli, nakilala ang 21 at naabisuhan ang kanilang mga kamag-anak. Ang ilan sa mga bangkay ay nakabaon ng hanggang 1 buwan. Ayon kay Fraser, 6 na linggo hanggang 2 buwan. 4 sa mga biktima ay hindi pa rin nabigyan ng pangalan. At marami pang ebidensya. Sa isang libingan, natagpuan ng mga naguhukay ang mga deposito sa bangko na may pangalang nakaprint kay Juan Corona. Ito ay nagbigay ng karagdagang tulong sa kaso. Ngunit kahit na ang ebidensyang ito ay mukhang malakas, hindi pa rin tiyak ang kaso. Sa kabila nito, nagdaos ng press conference si Sheriff Whitaker upang ipahayag na nasa kustodya nila ang lalaking pinaniniwalaan nilang may kinalaman sa mga krimen. Pinangalanan niya si Corona at nagkamali sa pag-akusa sa kanya sa harap ng media. Bago pa man masuri ang ebidensya o mapatunayang nagkasala siya sa paglilitis. Ayon kay Whitaker, nabook si Corona sa mga kaso ng pagpatay at magpapatuloy ang paghahanap upang matukoy kung saan niya pinatay ang mga biktima. Samantala, magsisimula sila sa paghahanda para sa paglilitis gamit ang mga ebidensyang mayroon sila. Noong una, itinalaga si Corona ng isang pampublikong tagapagtanggol na kumuha ng mga psychiatrist upang magsagawa ng isang mental examination sa kanya. Habang naghahanap ng scoop ang mga reporter, pinagsama-sama nila ang kanyang mga background. Siya ay isang labor contractor na kumikita ng humigit kumulang $20,000 sa loob ng 1 taon at itinuturing na isang responsableng miyembro ng pamilya na may 4 na anak na babae. Ayon kay Cartel, sa kanyang pagsusuri sa mental health, parati siyang nagsisimba. Walang mga report na nagpatunay ng pang-aabuso sa mga manggagawa, bagamat may ilan na nagreklamo tungkol sa hindi sapat na sahod para sa kanilang mga ginawang trabaho. Ang mga ranchero na kumontrata sa kanya upang magdala ng mga manggagawa ay karaniwang nagugustuhan at nirerespeto siya. At habang ang karamihan sa mga biktima ay mga puting lalaki, ang mga tauhan ni Corona ay binubuo ng mga manggagawa mula sa Mexico. Talagang nakilala ni Kidder si Corona pagkatapos ng 1 taon ng pagsisiyasat sa kaso. Sa kanyang selda, si Corona ay mukhang malungkot at pagod, ngunit mapagpakumbaba. Ayon kay Kidder, batid niya ang tungkol sa hindi inaasahang pananatili ni Corona sa isang institusyon matapos ang mga maling akala na may nakikita siyang mga multo. Sinabi ni Kidder, "Naghahanap ako ng mga palatandaan ng kabaliwan." Si Corona ay sumailalim sa halos 2 shock treatment noong panahong iyon, kung kailan pinaniniwala ang epektibo ang paggamot na iyon sa pagpapanumbalik ng kalusugan ng isip, at pagkatapos ay inisip na siya'y gumaling at nakalabas. Ayon sa isang psychiatrist ng depensa, alam ni Corona ang kanyang ginagawa
at wala siyang mental na karamdaman. Ngunit ang isang psychiatrist mula sa prosecution ay nagdesisyong psychotic siya, na kadalasang kabaligtaran ng opinyon ng tagapagtanggol. Nang makilala siya ni Kidder, si Corona ay umiinom ng Thorazine upang gamutin ang kanyang pagkabalisa habang naghihintay sa bilangguan. Ayon kay Fraser, nagkaroon siya ng 2 atake sa puso habang isinasagawa ang paglilitis. Bagamat iniulat na may IQ na 130 si Corona, hindi siya mahilig magbasa at nagsasalita lamang ng broken English. Upang magpalipas ng oras, kumuha siya ng mga aralin sa pagpipinta at umaasang makapag-apply ng US citizen. Mga 1 buwan matapos maaresto si Corona, dumating sa Yuba City ang abogado na si Richard Hawk at kinuha ang kaso. Pinatalsik niya ang mga psychiatrist, ibinasura ang kanilang mga findings, at naglatag ng isang matinding kaso laban sa mga opisyal ng county na binanggit ang maling paghawak ng ebidensya, paglabag sa mga karapatan ni Corona, paninirang puri, at sanhi ng emotional breakdown bilang isang pahayag na seryoso siya sa kanyang intensyon. Pinayagan din niya si Kidder na makita ang mga ebidensya, nalabag sa gag order na ipinataw sa lahat ng opisyal ng kaso. Hindi ito isang kahanga-hangang hakbang. Lumabas sa ledger ang mga pangalan ng kalahating dosenang lalaki, ngunit hindi kayang tiyakin ng eksperto sa pagsusuri ng sulat kamay ng prosecution na si Corona ang nagsulat ng mga pangalang iyon. At kahit na siya nga, hindi ibig sabihin na siya ang pumatay sa kanila. Sa tabi ng mga pangalan ay may ilang mga petsa. Tungkol sa mga forensic tests, napag-alaman na ang blood evidence ay pintura o dugo ng hayop at walang natagpo ang dugo sa machete. Ang dugo na nakita sa isa sa mga sasakyan ni Corona ay ipinaliwanag bilang galing sa isang manggagawa na kanyang inihatid at nasugatan. Sa nag-iisang biktima na hindi pa ganap na nabulok, kaya't maaaring suriin kung ang palakol ay tumugma sa mga sugat, lumabas na walang tiyak na koneksyon. Hindi rin tumugma ang mga gulong ng alinman sa mga sasakyan ni Corona sa mga bakas na natagpuan, pati na rin ang bala na inalis mula sa isang biktima na hindi tumugma sa baril ni Corona. Walang isinagawang pagsusuri sa mga resibo upang patunayan na si Corona lamang ang humawak nito o upang ikonekta ang mga resibo sa tamang petsa ng pagkabulok ng biktima. At upang matukoy na ang mga resibo ay nahulog o itinapon sa libingan ng parehong araw na iniwan ang katawan. May alibay din si Corona. Noong panahon ng mga pag-atake sa karamihan ng mga biktima, siya ay nakasaklay. Isinasaalang-alang pa ni Hawk na magpatotoo si Corona para sa kanyang sarili, naniniwala siyang magiging mahusay na saksi ito. Ngunit kung hindi si Corona ang gumawa ng mga krimen, sino naman ang responsable? May tendensya ang mga tao na nais na matapos agad ang mga kasong tulad nito. Minsan kahit ang mga hindi gaanong malinaw na ebidensya ay nagagamit upang mapadali ang hatol dahil nais lamang ng mga hurado na matapos ang kaso. Naiintindihan ito ng mga abogado ng depensa. Naiintindihan din ito ni Hawk, ganun din ang district attorney. Tumagal ng mahigit 1 taon mula nang madiskubre ang mga pagpatay bago maisampa ang kaso sa paglilitis. Nagtagumpay si Hawk na mailipat ang venue mula sa Sutter County na itinuturing na sobrang apektado ng publisidad para magbigay ng patas na paglilitis. Pinili din niyang magtayo ng mga ugnayan sa mga mamamahayag upang magbigay ng paborableng pananaw sa kanyang kliyente at sa kanya mismo, na nagpapakita na ang tunay na pumatay ay maaaring naglagay ng mga bagay sa libingan upang higit pang isabit si Corona sa krimen. Bukod pa rito, inilabas niya ang impormasyon na ang kapatid ni Corona, si Natividad, ay inakusahan sa isang insidente ng pananakit sa Marysville noong 1970 at si Jose Raya ay nakipagkasundo sa kasong iyon. Bagamat ilang beses nang binago ni Raya ang kanyang pahayag, sa huli, tinukoy niya si Natividad bilang kanyang attacker. Isang pangunahing issue ang kung ang mga bangkay ay maaaring tumpak na masabi ang oras ng pagkamatay. Nagbigay ang pulisya ng ilang pahayag na ayon sa pathologist ng depensa ay hindi napatunayan. Noong panahong iyon, kakaunti ang pagkakasundo tungkol sa mga indikasyon ng oras ng kamatayan, lalo na kaugnay sa mga partikular na aspeto ng paglilibing sa ganong mga kondisyon at klima. Kaya't ang anumang mga pahayag ay madaling questionin.
Nagsimula ang paglilitis noong September 11, 1972 sa Solano County Courthouse sa Fairfield, CA na mahigit 1 oras ang layo mula sa Yuba City. Ang pagpili ng hurado ay tumagal ng ilang linggo at ang mismong paglilitis ay umabot pa ng 3 buwan. Naniniwala si Richard Hawk na maipapakita niyang ang kapatid sa ama ni Juan ang pumatay at hindi si Juan. Dahil binawi ng Korte Suprema ng California ang parusang kamatayan sa estado na naging dahilan ng pagbabago sa lahat ng sentensya sa death row tungo sa habambuhay na pagkabilanggo, hindi na magiging isang malaking kaso ito. Ito ang unang pagkakataon ni Teja na magsagawa ng paglilitis para sa isang first-degree murder. At habang sinusubaybayan niya ang kaso sa bawat hakbang, ipinahiwatig ni Kidder na hindi niya pinansin ang pagsusuri ng dugo sa 2 kutsilyo na nasa opisina ni Corona upang matukoy kung anong uri ng dugo ang nagmula sa mga biktima. Isang malaking pagkukulang ito at kinailangan niyang magmadali sa huli upang makuha ang mga resulta ng pagsusuri sa tamang oras. Nagalit ang hukom sa pangyayaring ito. Pumili din si Teja ng mga bagong eksperto sa pagsusuri ng sulat kamay upang ihambing ang mga ledger sa sulat kamay ni Corona at humingi ng mga sample ng buhok mula sa akusado para sa pagsusuri. Subalit, isang upos ng sigarilyo sa libingan na may mga resibo ng karne ang nasuri at lumabas na positibo sa isang uri ng dugo na hindi tumugma kay Corona o sa biktima. Sa kabila ng mga circumstantial evidence, walang pisikal na ebidensya, kahit sa paglilitis, na sumuporta sa kaso ni Teja. Si ADA Bart Williams, na malapit ng aminin sa korte na mayroon siyang ilang pagdududa tungkol sa kaso, ay nagbigay ng pambungad na pahayag na tumagal ng 2 araw sa korte. Ito ay nakapagpagalit kay Teja. Ang prosecution ay nagplano na tumawag ng mahabang linya ng mga saksi upang suportahan ang kanilang teorya at nag-alok pa ng isang kaakit-akit na exhibit. Isang electronic na mapa na may 25 ilaw na maaaring i-on sa tamang mga sandali habang muling nire-reconstruct ang pagbubukas ng bawat libingan. Nabigo ang prosekusyon na ipasa ang maraming report sa depensa, kaya't inutusan ng hukom na dalhin ang mga files sa korte para may magagamit si Hawk na nagdala ng daan-daang pahina ng mga report para pag-aralan. Lumabas na ang tire track cast na inihambing sa mga gulong ng mga sasakyan ni Corona ay hindi mula sa unang libingan at may mga ebidensyang nahalo mula sa ibang kaso. Sa huli natagpuan ang tamang cast at ipinadala ito para pagsusuri. Mula sa FBI lab sa Washington, D.C., ang report ay nagbigay ng matinding posibilidad na ang mga gulong na gumawa ng mga impresyon sa gilid ng libingan ay mula sa van ni Corona. Bagaman sa kalaunan, naging mas maingat ang pahayag at tinukoy na ito ay posible lamang. Ang ulat na ito ay nagbigay ng kumpiyansa sa ADA na ibinahagi ito sa korte. Ngunit sinabi ni Hawk sa mga reporter na dahil nasa kustodya pa ng mga pulis ang van ni Corona, posibleng pekeng ebidensya ito. Siya ay muling humiling ng piyansa para sa kanyang kliyente, ngunit ito ay muling tinanggihan. Sa mga unang linggo, patuloy na ipinakita ng paglilitis ang kakulangan ng kahusayan ng prosekusyon habang humihiling sila ng karagdagang oras upang tapusin ang forensic testing na dapat sana'y tapos na ilang buwan na ang nakalipas. Hindi ito nakatulong sa hurado at isang miyembro na kalaunan ay kinailangang umalis dahil sa sakit ay nagsabi ng mga ganitong bagay kay Hawk. Malamang na nagbigay iyon kay Hawk ng maling impresyon tungkol sa direksyon ng kaso. Ang depensa ay nagpapalagay na maaaring may nagtangkang idiin si Corona sa krimen sa pamamagitan ng paglalagay ng mga resibo sa isang libingan. Gayunpaman, mas matagal nang patay ang biktima kaysa sa 4 na araw na nakasaad sa mga resibo, kaya nagsagawa ang pulisya ng ilang pagbabago sa mga datos. Inakusahan ni Hawk ang mga awtoridad ng pagpapalit ng mga body ID sa kanilang pagsusuri upang subukang iugnay ang isang mas bagong katawan sa mga resibo bilang isang paraan upang patunayan ang pagpatay sa kasong iyon. Ang mga saksi ng pulis ay nagsabi na ang bangkay na kanilang hinukay ay kamakailan lang na inilibing na walang amoy ng pagkabulok.
Inamin naman ng mga morgue attendant na nagkaroon ng mga pagkakamali at kalituhan nang kolektahin nila ang mga katawan. Ibinigay nila ang isang sistema ng pagnunumero na naiiba sa ginamit ng pulisya, kaya't nagresulta ito sa ilang mga katawan na binigyan ng higit sa isang numero. Ayon sa prosecution, ito ay isang halimbawa ng kalituhan at hindi isang kaso ng sinadyang pagmamanipula ng ebidensya. Gayunpaman, sa huli, walang makakapagpatunay kung ano ang totoo sa isyong ito. Pinanindigan ni Hawk na maaaring manipulahin ng prosecution ang sistema ng pagnunumero ng katawan upang makuha ang anumang resulta na gusto nila. Maaaring nangyari ito, ngunit walang sino man ang may kakayahang magpatunay ng kanilang pananaw. Ang isang bag ng mga daliri na tinanggal mula sa mga biktima para sa mas mahusay na pamamahala ng biological evidence ayon sa kartel ay napag-alamang na mislabel sa ilang pagkakataon. Muling nagalit ang hukom. Ang ibang mga ebidensya ay kinabibilangan ng isang kandila at mga piraso ng isang candle holder na kahawig ng isa mula sa opisina ni Corona sa Sullivan Ranch. Iminungkahi ng prosecution na ito ay bahagi ng isang kultong relihiyosong ritual. Ngunit muli, pinagtanggol ni Hawk na maaaring ito ay itinanim at tinanong kung bakit tanging isang libingan lamang ang naglalaman ng ganitong kalaking ebidensya. At ang huling libingan pa ang binuksan, kaya't nangyari ito? Patuloy niyang binatikos. Itinuturo ang mga pagkakamaling nagawa ng karamihan sa mga opisyal na kasangkot. Walang duda na ang investigasyon at ang paghawak sa mga katawan ay may kapabayaan at ang mga report ay hindi kumpleto at mali. Sa ilang paraan, dahil sa mga mahirap na kondisyon habang isinasagawa ang mahirap, at hindi kaakit-akit na paghuhukay, ito'y maaring maintindihan. Bukod pa rito, wala pang nakatagpo ng ganitong kaso sa nasabing bayan at maging sa buong bansa, kaya't ang paghawak sa ebidensya ay naging hindi maayos, kung saan ang mga deputy ay nag-iwan ng kanilang sariling fingerprints sa mga bagay na hindi pa nadudust. Walang fingerprints na kinuha mula sa anumang ibang ebidensya upang tiyakin na walang ibang humawak maliban kay Corona sa mga bagay gaya ng kanyang baril at ang listahan ng mga pangalan. Isang kaso na puno ng mga pagkukulang. Si Corona mismo ay nanatiling kalmado at tahimik sa buong pagdinig. Nagpapakita ng paggalang sa kanyang abogado at ganap na sinuportahan ng kanyang galit na pamilya. Isang kapatid na babae ang dumating mula sa Mexico upang dumalo sa bawat araw ng pagdinig at ang kanyang 4 na anak ay palaging naroroon. Paminsan-minsan, tumitingin siya pabalik sa kanila. Hanggang sa mga oras na iyon, wala pang sino man sa mga korte sa US ang natrial sa ganitong karaming mga kaso ng pagpatay na umabot ng 25. Pati ang hukom ay nagtanong kung bakit pinili ng mga taga-usig na isama ang lahat ng mga kaso na nagpahaba ng paglilitis na gumamit ng kaban ng bayan. Ngunit ang strategy ay upang mapalakas ang bigat sa hurado ng labis na kalupitan ng isang lalaking kayang pumatay at magtago ng maraming tao sa loob ng maikling panahon. Ngunit hindi nila napatunayan na si Corona ay homosexual. At sa simula, ang kaso ay nakabatay sa ideya na ang isang homosexual na ugnayan ang nagpasimula ng mga krimen. Pinalakas ito ni Hawk sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang mga biktima ay inilantad sa paraang nagpapahiwatig na sila ang nagsilbing lalaki sa relasyon, na nangangahulugang ang pumatay ay ang tumatanggap, ang masokista. At ang mga masokista, lalo na ang mga Meksikano, ay madalas na puno ng kahihiyan tungkol sa kanilang mga lihim na pagnanasa. Pagkatapos ng isang sexual na engkwentro, ang ganitong tao ay maaaring magalit ng labis at na magresulta ng pagpatay sa kanyang kapareha. Sinabi ni Hawk na mayroon siyang eksperto na magpapatibay nito, ngunit sa huli, wala siyang dinalang ganitong tao sa paglilitis. Ayon kay Kidder, ang kanyang impormasyon ay nagmula sa isang aklat. Ginamit ni Hawk ang impormasyong ito upang isama si Natividad sa kaso, batay sa kanyang pagiging kilalang bakla, at ipinakita na siya ang maaaring nahihiyang partner na paulit-ulit na pumatay. Gayunpaman, hindi isinagawa ng mga pulis ang wastong investigasyon sa ibang posibleng suspek. Hindi pinayagan si Hawk na pangalanan si Natividad nang walang sapat na ebidensya
ngunit ang pagnanais ay nanatili. Ayon kay Fraser, ipinakita ni Hawk na ang pangunahing suspect ay pumatay dahil sa galit matapos makakuha ng syphilis mula sa isang casual sex. Habang umuusad ang kaso, parehong nabagot at nalito ang mga reporter at miyembro ng hurado. Ang mga hula laban kay Teja at sa kanyang team ay nagpatuloy, ngunit may mga ilang sorpresa pa ring naghintay, lalo na mula sa depensa. Isang saksi, si Byron Shannon, ang nagsabing nakita niyang isinakay ni Corona ang ilang mga biktima sa kanyang truck, kaya't nagbigay siya ng mahalagang testimonya para sa prosecution. Ngunit kinwestiyon ang kredibilidad nito, at sa huli, siya mismo ay naging magulo, kaya't tila naguguluhan siya sa kung ano talaga ang kanyang nakita. Kasunod niya ay dumating ang ilang forensic expert. Ang machete ay isang mahalagang ebidensya, kahit na walang nakitang dugo dito at hindi umayon sa mga sugat ng unang biktima na natuklasan. Inilarawan ng eksperto ng prosecution ang mga uri ng mga hiwa na maaaring gawa ng naturang sandata, at sinabi niya na ang ibang mga biktima na masyadong naaagnas para sa pagsusuri ng sugat. Gayunpaman, ay hindi maaaring isantabi na posibleng ang blade ng machete ang nakasugat dito. Sinabi ng isang ballistics expert na ang bala mula sa biktimang si William Camp ay tumutugma sa kalibre ng baril ni Corona, ngunit ang dugo sa baril ay hindi tumugma sa dugo ni Camp. Ayon kay Teja, maaaring ginamit ang baril para saktan ang ibang biktima, ngunit itinuro ni Hawk na walang pagsusuri sa dugo na nagpapatunay nito. Mga mantsa na natagpuan sa mga damit ni Corona at sa kanyang mga sasakyan ay napatunayang dugo, ngunit hindi ito marami, kaya't iginiit ni Hawk na kung siya ang pumatay, dapat ay mas marami itong dugo kumpara sa karaniwang makikita sa isang bahay ng ordinaryong tao mula sa mga aksidenteng nangyayari. Ang mga mantsa ng dugo ay hindi patunay ng anuman, lalo na't walang isa sa mga ito na tiyak na naiugnay sa alinman sa mga biktima. Si Dr. Ruth Guy, isang eksperto sa dugo, ay nagsabi na ang mga mantsa ng dugo mula sa van ni Corona ay nagpapakita ng tatlong uri, na nagpapahiwatig na maaaring nagdala ito ng mga biktima ng pagpatay, kahit na walang saksi na nagpatunay na nasugatan at dinala sa van. Gayon din, may mga uri ng dugo sa mga kutsilyo at kotse ni Corona. Ngunit may issue sa kredibilidad ni Dr. Guy nang baguhin niya ang kanyang pagsusuri sa laway mula sa sigarilyo na natagpuan sa libingan mula sa hindi pagtugma kay Corona patungong pagtugma sa kanya, dahil nagkamali ang unang pagsusuri. Ang pagbabago ng opinyon na ito ay nagbigay kay Hawk ng pagkakataong atakihin ang kredibilidad ni Dr. Guy, lalo na ng isang kriminalista ng prosekusyon ang kinuwestiyon ang kanyang pamamaraan. Nakakita si Teja ng mga eksperto sa sulat kamay na nagsabing ang pagsusulat ni Corona ay tumutugma sa ilang mga pangalan na nakasulat sa ledger. Subalit, ang pagsusuri nito ay hindi pa rin ganap na matibay. Pumasok sa kaso si Ronald Fahey, ang ikatlong taga-usig, noong Nobyembre. Mayaman siya sa karanasan sa mga paglilitis at ginamit ito upang labanan si Hawk, kung saan parehong naghahanap ang mga abogado ng kahit anong dahilan upang pahinain ang isa't isa. Bagamat naging pantay-pantay ang sitwasyon, madalas na kinakailangan ng hukom na paghiwalayin ang kanilang mga maliit na alitan. Sa madaling salita, naging magulo at mahirap hawakan ang kaso. Ngunit ayon sa mga may akda na sumusubaybay, walang panig na malinaw ang nangunguna, kaya nauwi ang mga abogado sa mga personal na atake at sa pagpapakita ng kanilang sarili sa harap ng mga mamamahayag. Matapos ang 113 na saksi at ilang buwan ng pagdinig, tinapos ng prosecution ang kanilang kaso. Pagkatapos, tumayo si Hawk at ginulat ang korte. Una niyang hiniling ang isang direktang desisyon na magdidismiss ng kaso. Nais niyang mapawalang sala batay sa kawalan ng ebidensya. Nang hindi niya nakuha ang kanyang hinihingi, sinabi niya sa hukom na siya rin ay tinatapos na ang kanyang kaso. Wala siyang saksi na tatawagin, kahit na ipinangako niyang pangalanan ang tunay na pumatay sa kanyang opening statement. Mukhang naniwala siya na ang prosecution ay gumawa ng pagkakamali
at hahayaan na lamang ang hurado ang magpasya laban sa kanila. Sa mga huling pahayag, inisa-isa ng magkabilang panig ang kanilang mga kaso. Ayon kay Cartel, tumagal ng 7 minuto ang kay Hawk, samantalang ayon kay Kidder, umabot ito ng 2 araw at naglalaman ng maraming talakayan sa batas. Nagbigay si Richard Hawk ng alternatibong suspect, ngunit hindi niya napatunayan na nakita si Natividad sa lugar ng mga pagpatay. Ayon kay Frazier at Kidder, na nagsuri sa alibay ni Natividad sa Guadalajara, naniniwala silang malayo siya sa Yuba City nang mangyari ang mga pagpatay. Matapos maresolba ang kaso laban sa kanya, tumakas siya sa US, ibinenta ang ari-arian, at bumili ng one-way ticket pauwi sa Mexico kung saan siya ay nagkasakit. Matapos ibigay ni Fahey ang huling counter-argument, ipinasa ang kaso sa hurado. Sa kanilang unang balota, 7-5, ang pabor sa pagpapawalang sala, kaya malinaw na nakuha ni Hawk ang tamang impresyon. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa hurado at nagpatuloy ang negosasyon sa loob ng 46 na oras. Noong January 1973, nahatulan si Corona ng 25 counts of first-degree murder, ang pinakamataas na bilang ng murder convictions sa Amerika noong panahong iyon. Nakatanggap siya ng 25 life sentence na may posibilidad ng parol. Ayon sa mga miyembro ng hurado, nagkamali si Hawk sa hindi paggamit ng mga saksi sa kanyang depensa. Pero hindi pa tapos. Inapila ang kaso at hinintay ni Corona ang desisyon. Sa pagtatapos ng kanyang unang taon sa California Medical Facility sa Vacaville, inatake si Corona ng 4 na iba pang mga bilanggo. Pinagsasaksak at pinaghahampas siya ng 32 beses, dahilan upang halos mamatay siya. Ayon sa mga sabi-sabi, ikinonfess niya ang mga pagpatay sa isang pari. Nawalan siya ng isang mata sa insidenteng ito, ngunit nakarecover din siya. Hindi pinayagan ng pari na ibunyag ang confessions, ngunit sa kabila nito, napabilang ito sa mga report tungkol sa kaso. May 2 iba pang pag-amin. Ayon kay David Frazier, noong 1978, binisita ni Jesus Rodriguez Navarro, isang Mexican consular official, si Corona sa kulungan. Inilahad niya na sinabi ni Corona, "Oo, ako ang gumawa, ngunit ako ay isang may sakit na tao, at hindi maaaring husgahan ang isang may sakit na tao gamit ang parehong pamantayan tulad ng ibang tao." Noong parehong taon, ayon kay Cartel, pumayag din si Corona sa isang plea deal at umamin sa mga pagpatay sa pamamagitan ng isang liham kay Judge Patton, ngunit kalaunan ay binawi niya ang nilalaman ng liham na iyon. 5 taon matapos magtapos ang unang paglilitis, nirepaso ng isang California Appeals Court ang mga record ng kaso ni Corona at natuklasang hindi sapat ang representasyon ni Attorney Richard Hawk. Inatake ni Hawk ang mga pulis imbes na mag-explore ng ibang mga opsyon, tulad ng depensang mental incompetence, na alam niyang may kasaysayan si Corona ng hospitalization. Wala rin siyang ipinatawag na mga saksi para sa depensa, kahit si Corona mismo. Ayon kay Frazier, na-disbar pa si Hawk pagkatapos ng paglilitis dahil sa tax evasion. Pinagtuunan din ng pansin ang papel ni ghostwriter Ed Cray, na nakipag-isa kay Hawk sa panahon ng paglilitis upang mag-imbestiga at magsulat ng libro tungkol sa kaso. Napagdesisyunan ng korte na ang kasunduan na bayaran si Hawk mula sa kita ng libro, batay sa isang eksklusibong kasunduan, ay nagdulot ng conflict of interest. Noong February 1982, muling dinala si Corona sa korte para sa isang bagong paglilitis. Ito ay ginanap sa Hayward, California, at tumagal ng halos 2 beses na mas mahaba kaysa sa unang paglilitis. Si Richard Fahey muli ang naging prosecutor, ngunit isang mas mahusay na depensa ang humarap sa kaso ni Corona. Bagamat ilang mahahalagang saksi ay patay na, nagpatuloy ang paglilitis. Ayon kay Frazier, sa loob ng 7 buwan, 1,300 exhibits ang tinanggap at 175 saksi ang tumestigo. Ang halaga ng paglilitis sa California ay umabot ng halos $5 milyong. Ngunit muli, walang nagpresenta ng depensa ukol sa mental incompetence na inaasahan ng appeals court. Ang kapatid ni Juan na si Natividad
ay muling ipinakita sa hurado bilang isang posibleng suspek at pinuna ang investigasyon ng pulisya. Mismong si Corona ang tumestigo para ipagtanggol ang sarili. Sa pamamagitan ng isang interpreter, itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot sa mga krimen. Ang hurado ay nagtagal ng 54 na oras sa loob ng 2 linggo bago ibigay ang hatol na guilty kay Corona. Ayon kay Frazier, ang pinaka nagpapabigat na ebidensya laban sa kanya ay ang death ledger na walang makatwirang paliwanag. Ibinalik ang kanyang sentensya na 25 life sentence na may mga pagdinig sa parol tuwing 4 na taon. Tinanggihan ang kahilingan ng depensa para sa ikatlong paglilitis dahil sa maling pag-uugali ng hurado. Si Bill Tailbitzer, isang manunulat na may access sa mga record, ay naniniwala na si Corona ang pangunahing suspek. Bagamat may mga nagsasabing, siya ay may kinalaman sa higit pang mga pagpatay. Noong 1992, inilipat si Corona mula sa California Training Facility sa Soledad patungong Corcoran State Prison sa Corcoran, California, kung saan siya ay nagsilbi sa Sensitive Needs Yard, SNY, dahil sa pagkakaroon ng demensya. Siya ay na-deny ng parol ng 8 beses. Pumanaw si Corona noong March 4, 2019 sa edad na 85 years old dahil sa natural death. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout-out to Cheo Gaire ng Cainta Rizal, Maria Andre, Bembol Panganiban ng Lipa City, Batangas, Jingjing De Castro, Itaseb ng Milan, Italy, Randy Piano ng Palawan, Nita Castañeda, Suraida Agting ng Jordan, Anwar Selkad ng Oman, at Loy Valiente ng Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.